Paano kung lahat ng pinaniwalaan mo tungkol sa pera ay tahimik na mali? Hindi dahil hindi ka nagsisikap, hindi dahil hindi ka karapat-dapat, kundi dahil walang nagsabi sa iyo ng totoo na ang pera ay hindi lang kinikita. Ito ay tinatawag sa pamamagitan ng pag-iisip, paniniwala, at malalim na kaalaman. 2 araw, yun lang ang maaaring kailanganin. Hindi mo kailangan ng swerte, hindi mo kailangan ng pahintulot, hindi mo rin kailangan ng plano. Ang kailangan mo lang ay ang iyong isipan. Sa bidyong ito ating bubuksan ang nalimutang karunungan ng isang mistikong taga-kanluran, si Neville Goddard, at ang sinaunang liwanag ng Budismo na magkasamang nagtataglay ng isang kakaiba at magandang lihim, na maaari mong likhain ang yaman ng mas mabilis kaysa sa inaakala ng mundo. At para sa mga nag-alinlangan, naghirap, o masyadong matagal nang naghintay, maaari itong maging ang paggising na hindi mo alam na kailangan mo. Simulan na natin. Namumuhay tayo sa isang mundo kung saan ang pera ay parang isang habulan. Isang karera. Isang bagay na laging halos maaabot, pero hindi kailanman ganap na atin. Pero paano kung hindi mo kailangang habulin ito? Paano kung ang sikreto sa pag-akit ng kayamanan ay wala sa labas mo, kundi nasa loob? Si Neville Goddard, isang pangalang di pamilyar sa karamihan, ay minsang nagsabi, ang imahinasyon lamang ang tunay na realidad. At bago pa man siya sa mga tahimik na templo sa Asya, itinuro ng mga mongheng Budista, bitiwan mo. At ang para sa iyo ay kusa kang matatagpuan. Ang dalawang mundong ito, kanluraning mistisismo at silangang karunungan, ay tila magkasalungat. Ngunit kapag pinagsama, may nangyayari. Isang bagay na makapangyarihan. Sa susunod na ilang minuto, hindi lang tayo mag-uusap tungkol sa pera. Sasagutin natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng tumatanggap, hindi sa pamamagitan ng pamahiin, hindi sa pamamagitan ng swerte, kundi sa pamamagitan ng malalim na kamalayan, pagbabago ng pagkakakilanlan, at isang katahimikang mas malakas pa sa pagsusumikap. Hindi ito panlilinlang. Hindi ito mabilis yumaman na pakulo. Ito ay pagbabalik sa kapangyarihang nakalimutan mong taglay mo. Para sa bawat Pilipinong gumigising na may dasal, may pag-asa at nagtatrabaho ng buong puso. Pero pakiramdam ay nakatali pa rin. Ang mensaheng ito ay para sa'yo. Dahil ang pera ay hindi lamang numero. Ito ay isang refleksyon. At kapag natutunan mong baguhin ang refleksyon, kusa na ring nagbabago ang mga numero. Bakit karamihan sa mga tao ay hindi nakakapag-manifest ng pera? Kung madali lang mag-manifest ng pera, siguro lahat ay mayaman na. Pero hindi ganun ang realidad. Kaya ang totoong tanong ay, bakit hindi ito gumagana para sa karamihan? Ang sagot ay tahimik, nakatago sa ilalim ng kamalayan. Karamihan ay sinusubukang mag-manifest mula sa kakulangan. Hindi nila namamalayan, pero tuwing iniisip nila ang pera, kalakip nito ang takot. Ang desperasyon. Isang tahimik na bulong, pakiusap, kailangan ko ito o hindi ako mabubuhay. At ang universo ay hindi tumutugon sa pagmamakaawa, tumutugon ito sa pagiging. Iyan ang unang balakid. Pero may mas malalim pa, lalo na para sa ating mga Pilipino. Lumalaki tayong naririnig ang mga katagang, ang pera ay hindi tumutubo sa puno. Huwag kang gahaman. Makontento ka na sa kung anong meron. Ang mga turo na ito ay nakaugat sa kababaang loob, at ito ay isang magandang katangian. Ngunit kapag hindi naintindihan ng tama, nagiging di nakikitang tanikala ito. Nagsisimula tayong iugnay ang pera sa guilt, sa pagiging makasarili, sa takot na maging masyado. At kaya, kahit sinusubukan nating mag-manifest ng kayamanan, palihim natin itong tinatanggihan. Nagdadasal tayo para sa kasaganaan, pero may guilt sa paghingi. Nangangarap tayo ng malaki, pero binabawasan ang pangarap kapag may nagsabing, maging realistic ka. Hindi lang ito personal na trauma, ito ay cultural conditioning. Idagdag pa ang martyr mindset, laging nagbibigay, laging nagsasakripisyo. Maraming Pilipino ang mas pipiling magtiis ng tahimik kaysa humingi ng kung ano talaga ang gusto nila.
At ito ay tinitingnang banal. Pero sa mundo ng manifestation, maaaring ito ang humaharang sa daloy mo. Dahil ang universo ay hindi tumutugon sa pagdurusa, tumutugon ito sa katiyakan. Ang manifestation ay nangangailangan ng alignment, hindi paghingi ng paumanhin. At narito ang isang katotohanang bihirang sabihin ng direkta. May karapatan kang magnasa ng higit. Hindi dahil gahaman ka, kundi dahil ang buhay ay hindi lang para sa pagpupunyagi, kundi para sa paglawak. Ang pagnanais mong kumita ng higit, mabuhay ng mas maayos, at maging malaya ay hindi kasalanan. Ito ay isang senyales, isang palatandaan na handa na ang kaluluwa mo para sa panibagong yugto. At bago tayo tumungo sa kung paano mo talaga mamanifest ang pera sa loob ng 2 araw o mas kaunti pa, kailangan muna nating patawarin ang sarili. Patawarin ang sarili sa paniniwalang hindi tayo karapat-dapat. Sa pag-aakalang kailangang maghirap muna. Sa pagtanggap ng mas kaunti kaysa sa pangarap natin. Dahil hindi mo matatanggap ang biyayang lihim mong pinaniniwalaang hindi mo karapat-dapat. Paraan ni Neville Goddard, imahinasyon bilang susi. Paano kung hindi mo na kailangang magsumikap ng mas mabigat, maghintay ng mas matagal, o alamin lahat ng detalye para makatanggap ng pera? Paano kung hindi pala ito tungkol sa kung paano, kundi sa sino ang pinaniniwalaan mong ikaw na? Dito pumapasok si Neville Goddard, hindi bilang isang guro, kundi bilang isang paalala. Isang tinig mula sa nakaraan na nagsasabing, ikaw na mismo ang tagalikha. Nakalimutan mo lang kung paano mag-imagine. Ano ba talaga ang imahinasyon? Kapag nagsalita si Neville tungkol sa imahinasyon, hindi niya tinutukoy ang simpleng pangarap o pantasya. Ang tinutukoy niya ay isang bagay na banal. Ang panloob na realidad na humuhubog sa panlabas mong mundo. Para sa kanya, ang mundong nakikita mo ay anino lamang. Ang tunay na mundo ay nasa loob, sa iyong isipan, damdamin, at mental na eksena. Ang tuntunin ay simple. Isabuhay mo ang pakiramdam na natupad na ang iyong ninanais. Sa madaling salita, huwag nang tanungin kung kailan ka magkakapera. Simulan mong maramdaman na mayroon ka na nito. Ang end scene na teknik ganito, ito gumagana. Hindi mo ini-imagine ang proseso. Hindi mo iniisip ang mga hakbang. Diretso ka sa dulo, sa resulta, sa pagkatapos. Pagkatapos ay damhin mo ito. Parang totoo na ito. Halimbawa, huwag mong i-imagine na nagpapasa ka ng loan o nag-aalala sa bayarin. Sa halip, i-imagine mong binubuksan mo ang banking app mo at makikita mo ang malaking balanse. Marinig mong sinasabi ng mahal mo sa buhay, grabe, saan galing yan? Maramdaman mong gumaan ang balikat mo. Lumuwag ang dibdib mo. Paniwalain mo ang katawan mo. Kahit sa loob lang ng 60 segundo na nangyayari na ito. Hindi ito panggagaya. Ito ay pagtatanim ng binhi sa iyong subconscious. At ang subconscious ay hindi kumukontra. Hindi ito nagtatanong kung paano. Ito ay lumilikha. Ang sikreto ay ang pakiramdam pinakakilalang linya ni Neville. Ang pakiramdam ang sikreto. Hindi salita, hindi pagsusumikap, hindi lohika. Ang emosyon ang nagsasagawa ng signal sa larangan ng realidad. Kapag nakaramdam ka ng pagiging mayaman, kahit panandalian lang, nagbabago ang iyong dalas, frequency. At gaya ng magneto, hinahatak nito ang katumbas na enerhiya papunta sa iyo. Pero narito ang susi. Hindi mo ito ginagawa para mangyari ang isang bagay. Ginagawa mo ito dahil desidido ka na sa loob mo na totoo na ito. Isipin mo ang kumpiyansa ng isang taong alam na paparating ang biyaya. Tahimik na kapayapaan, panloob na katiyakan, iyan ang layunin. Paano ito tumatama sa pusong Pilipino? Hindi mo kailangan ng meditation room o perpektong katahimikan. Gumagana ang teknik na ito kahit saan. Sa biyahe sa jeep, habang nasa tricycle, bago matulog, pagkatapos magdasal. Habang naghuhugas ng pinggan, i-imagine mong may bumabati sa'yo. Habang naglalakad papuntang trabaho, ulit-ulitin sa isip, salamat sa kasaganaan. Habang nasa pila, ngumiti na parang may magandang nangyari dahil nangyari na sa isip mo.
Hindi ito mahika. Ito ay alignment. Hindi ka yumayaman sa paghabol ng pera. Yumayaman ka sa pagiging taong alam sa loob na meron na siya nito. Iyan ang paraan ni Neville. Simple. Tahimik. Makapangyarihan. At ngayon, tingnan natin kung paano ito konektado sa isang mas matandang katotohanan, ang Budismo. Ang lapit ng Budismo, pagbibitaw, katahimikan, at karma. Itinuturo sa atin ni Neville na imagine in ang katapusan. Itinuturo naman ng Budismo na bitawan ito. At sa pagitan ng dalawang puwersang ito, pagnanais at pagbitiw, isinilang ang isang makapangyarihang harmonya. Bakit ang pagbibitaw ay hindi pagkatalo sa kanluran, ang letting go ay kadalasang naiisip bilang pagsuko o pagkatalo. Pero sa Budismo, ang pagbibitiw ay isang gawa ng pagtitiwala. Hindi sa kapalaran, kundi sa katotohanan. Ang pagnanais ay hindi masama. Sa katunayan sa Budismo, ang paghawak, clinging, ang sanhi ng pagdurusa, hindi ang pagnanais mismo. Kaya oo, maaari mong hangarin ang kasaganaan. Ngunit kailangan mong maging handang bitawan ang desperasyong makuha ito ngayon na ngayon. Isipin mong may buhangin sa kamay mo. Kapag pinisil mo ito, dumudulas. Pero kapag binuka mo ang palad, nananatili ito. Ito ang kabalintunaan ng manifestation. Kailangang gustuhin mo ito ng buo mong puso. Pero hindi sa desperasyon. Hangarin mo ito ng buong sigasig, ngunit buo ka pa rin kahit wala ito. Iyan ang presensya. Iyan ang kapangyarihan. Tamang layunin. Tamang isipan. Sinasabi ng Noble Eightfold Path ng Budismo ang tungkol sa tamang layunin. Hindi lang kung ano ang gusto mo, kundi bakit. Nagmamanifest ka ba para patunayan ang sarili sa iba? Para tumakas sa sakit? O, tinatawag mo ba ang kasaganaan para maipahayag ang kalayaan, pagkabukas palad, at kapayapaan? Mahalaga ang iyong dahilan. Kapag nakaayon ang iyong pagnanais sa panloob na kalinawan, kusa ring gumagalaw ang universo. Hindi palaging agad-agad, pero palaging tama sa oras. Karma, sanhi na walang puwersa. Pag-usapan natin ang karma, hindi bilang parusa, kundi bilang ritmo. Bawat iniisip, bawat damdamin, bawat desisyon ay binhi. At hindi tulad ng batas sa kanluran, ang karma ay walang schedule. Hindi mo maaaring itanim ngayon at anihin bukas kung hindi pa handa ang lupa. Kaya sa Buddhist manifestation, tinasanay natin ang katahimikan, para ihanda ang lupa, kalinawan, para itanim ang tamang binhi, di pagkapit, para hayaan ang ulan na bumagsak ng kusa. Kaya oo, posible ang tumanggap ng yaman sa loob ng 2 araw. Pero maaaring ang 2 araw na iyon ay bunga ng 2 taon ng tahimik at di nakikitang panloob na paghahanda. At kapag pinagsama mo ang sandaling ani na iyon sa apoy ng imahinasyon ni Neville, hindi ka lang nagmamanifest, ikaw ay nagpapabilis. Ang kaisipan ng walang laman na tasa. May isang kwento sa Zen, isang estudyante ang dumalaw sa isang matalinong guro para humingi ng sagot. Pero masyado siyang madaldal, puno ng sariling opinyon. Nagbuhos ang guro ng tsaa sa tasa at nagpatuloy sa pagbuhos. Hanggang sa umapaw. Sabi ng estudyante, "Tama na. Puno na." At sumagot ang guro, "Hindi ka makakatanggap hanggat hindi ka muna nagiging walang laman." Minsan, hindi dumarating ang pera dahil wala tayong espasyo para dito. Ang isipan natin ay barado ng takot, estratehiya, at sobrang pag-iisip. Pero sa sandaling huminga ka, bumitiw, at lumambot, bumubukas ang daluyan. Sa katahimikan, tahimik na pumapasok ang mga milagro. Itinuturo sa atin ng Budismo, huwag habulin, makipag-ayon, huwag pilitin, dumaloy, huwag matakot, magtiwala. At kapag pinagsama mo ito sa apoy ni Neville, ang katahimikan ay nagiging panggatong ng pagbilis. Ngayon na napag-aralan na natin ang parehong panig, ang matapang na imahinasyon at ang kalmadong pagbitiw, panahon na para sa susunod na hakbang. Isang ganap, totoo, at sagradong 2 araw na pagsasanay para i-manifest ang pera ng mabilis. Isinulat para sa'yo. Pagsasanib,
Ang 2 araw na ritual sa pagmamanifest ng pera, naalis mo na ang iyong mga pagdududa. Natutunan mo na ang kapangyarihan ng imahinasyon. Lumambot ka na sa katahimikan. Ngayon, panahon na para mag-manifest. Pero hindi sa pamamagitan ng pressure, kundi sa pamamagitan ng presensya. Ang 2 araw na ritual na ito ay pagsasanib ng pamamaraan ni Neville Goddard at ng mindfulness ng Budismo at idinisenyo ito para sa mga totoong tao sa totoong buhay. Hindi mo kailangan ng kandila, kristal o pag-iisa. Ang kailangan mo lang ay ang iyong isipan, katawan at ang kagustuhang maniwala. Simulan na natin. Araw 1. Panloob na pagkakahanay at pag-activate ng imahinasyon. Ang araw na ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong panloob na pagkatao. Lalakad ka bilang ang bersyon ng iyong sarili na may pera na at mabubuhay mula sa pananaw na iyon. Hakbang 1. Itakda ang iyong malinaw na halaga. Pumili ng halagang nais mong ma-manifest. Dapat ito'y kapana-panabik pero posible. 10,000 piso, 100,000 piso, higit pa? Huwag isipin kung paano, pumili lang. Tandaan, ang paano ay hindi mo trabaho. Hakbang 2, piliin ang iyong end scene. Anong eksena ang magpapatunay sa'yo na natanggap mo na ang pera? May hawak na makapal na sobre? Nakakita ng notifikasyon sa bangko? Nakakakain sa labas kasama ang pamilya? Pumili ng isa. Ito ang magiging anchor mo. Hakbang 3, pumasok sa estado ng natupad na nais. Pamamaraan ni Neville? Pumikit. Tumahimik. Huminga ng malalim. Sa loob ng 3 hanggang 5 minuto, imaginein mo ang eksenang iyon. Mabuhay ka sa loob nito. Pakinggan ang mga tunog, tingnan ang mga kulay, damhin ang kasiyahan. Madama mo ang pasasalamat, gaan at kasiyahan. Paniwalain mo ang katawan mo na nangyari na ito. Gawin ito 2 beses ngayong araw. Sa umaga, bago magsimula ang araw. Sa gabi, bago matulog. Bago matulog, ibulong. Tapos na. Salamat. Matulog ka ng buo ang pakiramdam ng katuparan sa puso mo. Araw 2, pagbibitaw at tahimik na pagtanggap. Ang araw na ito ay tungkol sa pagtitiwala, pagbibitaw at pagbibigay ng espasyo sa enerhiya. Naitanim mo na ang binhi. Hayaan mo na itong tumubo nang hindi ito ginagalaw. Hakbang 1, umagang katahimikan, daloy ng Budismo. Pagkagising, umupo ng tahimik sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Tumutok sa iyong hininga. Damhin ang kapayapaan. Sabihin sa loob, hinahayaan kong matagpuan ako ng kasaganaan sa di inaasahang paraan. Huwag pilitin ang pakiramdam, maging bukas lang. Hakbang 2, mamuhay na parang sayong-sayo. Na ito dumaan sa iyong araw na may tahimik na kumpiyansa, gaya ng taong alam na paparating na ang pera. Ngumiti, gumaan ang loob, manatili sa enerhiyang iyon. Kahit may aberya, huwag mong sirain ang enerhiya. Sabihin mo, ayos na yan, paparating na. Ito ang tinatawag na vibrational integrity, ang pananatiling nakaayon anuman ang mangyari. Hakbang 3, bitawan ng resulta. Hindi mo kailangang laging i-check. Hindi mo kailangang mag-overthink. Gaya ng pag-order ng pagkain. Pagkatapos mong mag-order, matahimik kang naghihintay. Pinoproseso na ng universo ang iyong kahilingan. Hindi mo hinahabol ang delivery. Ipinaghahanda mo ang mesa. Gawin ang isang bagay na masaya nang walang inaasahan. Makinig sa musika. Magluto ng masarap. Makasama ang pamilya. Maglakad. Ngumiti ng walang dahilan. Ang saya na yan ay iyong magneto. Bonus, sa buong 2 araw, sabihin ng maliliit na affirmations kapag may duda kang nararamdaman. Dumarating ang pera sa akin nang walang hirap. Bukas ako sa lahat ng anyo ng kasaganaan. May tiwala ako sa hindi nakikita. Isulat sa journal ang maliliit na pagbabago. May kaibigan na nagpadala ng 200 piso. May estrangherong bumati sa'yo. Bigla mong naramdaman ang gaan at kapayapaan. Ito ay mga palatandaan. Huwag baliwalain. Ang 2 araw na pagsasanay na ito ay hindi tungkol sa mahika. Ito ay tungkol sa magnetic alignment.
Hindi mo kailangang sumigaw sa universo. Kailangan mo lang maging malinaw, kalma, at bukas. At kapag ang paniniwala ay nagtagpo sa pagbibitaw, ang realidad ay nagbabago. Mga posibilidad sa tunay na buhay, ano ang maaaring mangyari? Pagkatapos ng ritual, ano ang susunod? Magigising ka ba na may milyon sa bank account mo? Minsan. Pero mas madalas, may mas misteryoso at kasing lakas na nagsisimula. Ang pagbabago ay nagsisimula ng tahimik, ang pera ay hindi laging lumilitaw bilang pisikal na pera o digital na deposito. Kadalasan, dumarating ito sa pamamagitan ng daluyan. Mga tao. Mga pangyayari. Di inaasahang kalinawan. Maaaring mapansin mo ang isang alok sa trabaho na di mo inaasahan. Isang kliyente na nagbayad ng maaga. Isang tao na biglang nagbayad ng utang mo. May nagbigay sa'yo ng mahalagang bagay. Libre. O, nawala bigla ang regular mong gastos. Madaling balewalain ang mga ito. Pero hindi sila aksidente. Sila ay tugon sa bago mong enerhiya. Ang panlabas na mundo ay yumuyuko sa bersyon mo na naging ikaw na, hindi sa bersyong hinihintay mong maging. Abangan ang mga tagapagdala ng pera. Hindi lahat ay may dalang aktwal na pera. Ang iba, dala ay oportunidad. Ang iba, ideya. Ang iba, pagkakataong tumanggap na dati ay tinatanggihan mo. Manatiling bukas. Huwag husgahan ng anyo. Kung may nag-alok ng tulong, tanggapin. Kung may ideyang sumiklab sa isip, kumilos. Kung may imbitasyong bago, puntahan. Maaaring iyon ang pintuan. Di inaasahang emosyon ay patunay rin minsan, ang unang nagmamanifest ay kapayapaan. Bigla kang hindi nabalisa. Naramdaman mong may pag-asa ka ulit. Naniniwala ka na. Marahil, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Ang pagbabagong iyon lang ay nagbabago na ng iyong landas. Iyon mismo ang simula ng manifestation. Magtiwala sa takbo ng panahon, tandaan. Ang manifestation ay hindi laging agad-agad, pero palaging tumpak. Maaaring matanggap mo ang pera sa loob ng 2 araw. Maaaring makatanggap ka ng tawag na hahantong sa pera. O, maaaring makuha mo ang linaw na magbubukas ng lahat. Lahat ng ito ay totoo. Lahat ay mahalaga. At habang lalo kang nagtitiwala, mas mabilis itong dumarating. Pagtatapos, higit pa sa pera. Sa puntong ito, hindi ka na lang basta natuto. Nakaalala ka. Nakaalala ka na ang kayamanan ay hindi nagsisimula sa pitaka. Ito'y nagsisimula sa isipan, sa katawan, sa pagkatao. Hindi ka na ang taong nagnanais ng pera. Isa ka ng taong pinapahintulutan ito. Isang taong nakaayon dito, tahimik, may kumpiyansa at buo. Dahil sa huli, hindi ito tungkol sa pesos o bank account. Ito'y tungkol sa kalayaan. Tungkol sa pagpipilian. Tungkol sa pagtigil sa pagpapaliit ng iyong pangarap para lamang umangkop sa iyong mga takot. Itinuro sa atin ni Neville kung paano mag-imagine. Itinuro naman ni Buddha kung paano bumitaw. At magkasama tinuturuan nila tayo nito. Kapag malinaw ang iyong nais at payapa ang iyong espiritu, tumasagot ang buhay. Kaya huwag mong habulin. Huwag kang magmakaawa. Huwag kang maghintay. Maging. At hayaang ang pera ay maging side effect ng taong pinili mong maging. Dahil kapag tumigil ka sa pagpatunay ng iyong halaga at nagsimulang isabuhay ito, dumarating ang kasaganaan, tahimik, at mas matagal na nananatili. Nagsimula na ang iyong pagbabago. Pagtiwalaan mo ito, isabuhay mo ito. At hayaan mong dalhin ka nito sa isang lugar na mas masagana kaysa sa iyong inaakala.